Hello guys, good morning, good morning. Happy Tuesday morning po sa lahat. Ayan, at anong March 3 po tayo ngayon. Umuulan kami guys. So ngayon, mag-update lang tayo dito sa ating loob ng deck. So ayan po. Ngayon guys, ito po yung ating setup ng ating mga plants ngayon. Nag-iba tayo. Tinanggal na naman natin yung malaking yung table diyan. So para mas maluwag na, maipainit na po kasi tayo. Ayan, tapos na yung ating winter. So magiinit na dito yung yung pwesto natin. At makikita nyo guys, nagtanggal na po tayo ng double cover ang mga yan. Meron tayong mga cloth na nakalagay yan dati dahil para protection sa lamig. At tinanggal na po natin. Plastic na lang ang naiiwan natin na guys. Actually kahapon open yan guys at sinarado ko lang ulit dahil po uulan tayo ngayon. So ngayon ang i-update ko sa inyo dahil ang hilig ko talaga guys si Miss Cuttings propa, yan. Mahilig po tayo talagang magpropa from yung leaf propagation natin. Yun po yung aking parang tanong si Mini ko talaga yung magpropa. So ayan, pag may nakikita akong mga chikiting talagang nakakatawa yung mga ganyang mga small na nakat natin guys. After natin makatignan niyo po yung mga babies, small na nagdatatingan ng mga ganyan. Yan po yung masarap silip-silipin natin, tignan-tignan. Ayan guys. At hindi lang po yan guys, dahil ang napansin ko talaga ang succulents ay madali pong kasi 4 na season tayo dito, no? Kapag naka-recover po ng isang season, minsan namamatay sa susunod na season ng mga ganon. So, madali silang, minsan hindi mo mapapansin, bigla na lang mapapansin mo, wala na laglag na itim na ganon. So, kaya po yun ang napansin ko na pag nag-propa ka, hindi ganon kasakit kapag may nagpaalam sa yung mga plants. So, marami tayong marirefill, mga ganon. So, hindi man niya kaparehas, pero isa ring magandang succulent. So, ang ginagawa ko, ang mga plants ko na dahil medyo from pandemic, nag-ano na po tayo ng mga plants, ng mga succulents natin. So, marami na tayong plants na napansin natin na tumutubo sa ating garden at na buong taon ay matibay siya at maganda ring ipropa. Pag mga ganon ay talagang panay ang propagation ko sa kanya. So ayan, kaya meron tayong mga plants na minsan isang plants tayo na napakadami natin. So ayan po, doon lang na masaya na ako guys. Katulad po nitong ating Purple Delight variegated na yan. Ang Purple Delight natin variegated, dati ang mga Purple Delight variegated ko, nag-start ako guys, pa isa-isa, 2, 3 lang ang na meron ako, na pagbili-bili natin. So, namamatay sila guys. Namamatay po sila, tapos, dahil hindi pa tayo marunong nun, so kaya yung mga hindi pa masyadong wag munang bumili ng medyo mahal, yung local po muna. So ayun, nung natutunan na natin silang alagaan ng yung mga natin, so yan, nakabili po ako ng isang bilihan ng 18 pieces at napansin ko sila matibay. Sila, dahil nga po siguro medyo natutunan na natin ang pag-aalaga sa kanya, medyo na po tayo, alam na natin pagdating ng winter paano sila anuhin. Pero hindi naman tayo perfecto guys, meron pa rin tayong So napansin na natin yung problema. So at ngayon po ay atin pong napadami na, ayan. So ayan, nakat natin cut tayo ng cut at yan, napadami na po natin at atin po kita nyo guys yung ating fountain na yan. Wala na po yung mga Purple Delight nating normal na Purple Delight. Naging yung pong Yume natin, yung dream ko na maging variegated siya. So ayan, naumpisa na po natin siya. So ayan, at nandito na po tayo sa kanyang na po natin, ibig sabihin na naumpisahan na natin yung ating dream guys. Yung mga nasa ibabaw, mga po yan, last year na nakat na natin na may mga ugat na po yung mga yan. At yung mga nasa baba, wala pa pong mga ugat yan, bagong cuttings lang. Ayan.
Wala pa silang mga ugat guys. Kaya makikita nyo, super dry pa yan. So, nung in-install natin yan, mga walang ugat nasa baba, mga may ugat nasa taas. So, nung diniligan natin yan, syempre tatanggalin muna natin kasi tutulo yan sa ilalim guys. So, ayan, ano na po natin siya, na diligan na natin nung nakaraan. Dahil nung nakaraan guys, super init po kami. So, ayan po. At i-update ko rin sa inyo yung ating mga leaf propagation na nakuhanan po natin ito summer to guys. Bago mag summer nagkuha ko ng maraming dahon sa tingin ko na para mag-flow ng maganda yung hangin sa kanilang mga main stem or roots. Nagtanggal ako ng mga dahon guys. So dahil hindi natin sila kagad na hilera at super init ng ating summer, marami pong na-damage sa kanila. So ayan lang po yung mga natira na natin. So ayan, kahit pa paano may mga natira pa naman at nahilera natin nung bago mag-winter. Ayan guys, last year. So ayan po, may mga tumutubo na po sa kanila kung makikita ninyo. Hindi pantay ang pagtubo. May maagang tumutubo at may mga late talagang tumutubo guys talaga. So ayan. Mga Echeverias halos itong mga ito guys. Mga Echeverias halos itong mga nandito. So ayan guys, nakakatuwa po sila, di po ba? Ayan, ito mga ano ito, Crispate Beauty. So ayan guys. Ang pwesto natin kasi ay limit lang guys. Hindi po malaki yung ating garden at wala tayong parang vinyl house, mga ganyan. Ito na yung pinaka deck ko kasi ito guys. So ayan, dahil limit ang ating pwesto, marami tayong bed dahil mahilig nga po ako mag-lip propa. So ang mga nasa bed, tinanggal ko yung mga nag-grow na, ayan po sila. Ayan, mga yan ay mga lovely rose. Ayan, mostly sa kanila ay lovely rose. Siguro may mga nahalo dyan guys, pag ano. So, para linagay ko na lang, pinagsama-sama ko na lang sa isang pots. Meron din akong bed na naka-individual, nasa small, parang cubes lang maliliit. Kaso, pag iniisa-isa mo yun, dahil sa sobrang dami nila guys, hindi kulang ang space natin para hilera sila sa ganyang magkaroon ng araw. So, ang ginawa ko, ganito na lang po, pinagsama-sama ko na lang sila. At let's see na lang, tignan na lang natin kung ano ang gagawin natin pag nag-grow. Minsan kasi pag sobrang lumaki na sila ng ganyan guys, ay pinuputol ko yung kinakat na ko naman sila. So, ayan guys, para sumabay, hindi matabunan yung kabila, ikakat ko naman po sila. So, ayan guys. So, ayan, nakailang pots tayo, ayan. Mga galing pula yan sa bed. At makikita nyo, basa ang kanilang mga lupa at ating pong diniligan na guys, ayan. No? Ito rin, ito mga tumubo na rin to from leaf propagation. Ito cuttings, ito, last year, cuttings. Ito, lipropak. Makikita nyo kaya maliliit yan at madami guys. Ayan, makikita nyo. Ito hindi ko pa nadidiligan eh. So, ayan guys, at meron pa akong ipapakita sa inyo nandito. Isang bed. From lipropa rin yan, mga natira na pinagsama-sama rin natin. At tingin ko mga Echeveria lahat ito. Ayan. Yan, meron din Crispate Beauty dyan. Ito rin another Crispate Beauty. So, magaganda pong mga Echeveria ang mga nandyan guys. So, kalinagay ko na rin sila sa isang ganyan. Ganun din guys para magkaroon tayo ng liwanag. Tingnan nyo guys, nakapagpatubo tayo ng ito naman hindi leaf propa, ito guys, leaf vibration. Yung flower stalk ng ating black madiba, ayan, dalawa po ang napatubo natin. So, ito naman mga madiba, ayan. Another madiba din ito. Ayan. So, magagandang Echeveria sa tingin ko yan guys. Ayan. Ito mga cuttings natin. Ito ng autumn season. Nag-cuttings tayo. So, ayan po. At yung siguro tatlong bed na nailagay ko na sa mga lupa na mga Purple Delight din guys.
Ayan, mahilig tayo. Gusto ko yung nagpo-propa ako guys, yung para, kasi ang sa akin, ang bilis talaga guys na magpaalam. Ang bilis magpaalam ng ano, minsan okay siya sa isang season, minsan sa isang sa susunod na season hindi nagaano po. So kaya kapag ang plants ay magaling tumubo at matibay siya at magandat siya kahit hindi siya variegated or sa akin kasi walang ano guys kung normal man siya or hindi, basta maganda siya para sa akin at maganda ang ano niya, yung katulad nito, hindi siya variegated. Napaka-normal lang po nito si California Sunset, pero napakaganda po niya ang color niya guys. So talagang iba yung impact ng kanyang ano, ang galing po niyan tumubo, ang galing din yung ilipropa. So ayan, kaya marami ako niyan guys, napadami ko yan sila. So ayan, sa kakapropa natin, dumami na po sila. Hindi po ako bumili ng madami niyan. Yung pong kakapropa natin. Siyempre pag nag-cut ka dyan guys, meron pong dahon na malalaglag sigurado. So yun din dahon na yun, mostly 90% ay tumutubo. So ayan po, napadami na natin sila. Yung mga ganyan guys, katulad nito. Itong aking black ay red agabordes na ito, nag-start lang tayo sa 3 hanggang pong ano na natin, napadami na natin sila. So nakita ko rin guys ang Crispate Beauty, napakagaling po niya. Hindi pa ako nakapag-cuttings pero dahon, nakapagtanggal na ako ng dahon at nakita ko po tumutubo mabilis ang Crispate Beauty. So di po ba maganda rin yung mga ganyan. So i-try nyo lang. Ako ganun ang ginagawa ko guys, katulad ng ang variegated nito, ayan, napakagaling po niyan tumubo, ang ganda-ganda niya, si variegated Luella, at ganun din, napadami na rin po natin sila. So, ayan, para pag may magpaalam, may marirefill tayo kagad na mailalagay tayo sa kanila guys. At ito rin ang mabilis tumubo rin ang ating ito, lip propagation to mga ito guys, ang ating Tito Buns variegated. So ayan, makikita niya, matutuwa kayo guys, ang ating mga Tito Buns variegated sa taas ay ilang hilera na tayo guys. Siguro sa lipropa, cutting, sa mga ganyan. So ayan po. At kahapon, ayan, dahil wala akong lupa, dahil alam ko uulan ngayon, nagtimpla pa ako ng lupa dahil meron pa akong isang hindi, gusto ko lang matapos bago uminit ang panahon natin guys, kasi ayokong masira katulad last year. So, tapos and then wala na, hindi na ako magka-cutting siguro. Ito, ayan, nalagay ko sila sa ganito, walang butas kasi ito guys, itong blue na ito. Nababad sila sa tubig, so linatag ko sila sa lupa. And then, para mag-dry ng ilang days. And then, kagabi, inabot ako ng gabi sa garden ng nakapaghilera ako ng, kita nyo yung guys, nakapaghilera ako ng 3 pots, 3 bed. Ang tawag ko dyan bed guys, kapag naggaganyan akong nagpupropa ako, bed ang tawag ko dyan. Ito yung maraming dahon dyan ng variegated ng Purple Delight na nakita ko. So ayan, alam ko kasi guys, yung cuttings ko ng variegated ng Purple Delight, yung mga dahon naitabi ko, pero minsan may misplace ko, din naghalo-halo na. So ayan, basta hinilera ko lang dyan, marami po dyan ng tumutubo na rin. Ayan, katulad nito, tignan nyo, variegated ito guys. So ayan, rinefresh ko lang yung lupa sa ilalim yan, hindi yan bago. Then yung nasa alos kalahati nito ay bago guys, yun yung bagong hinalo natin at linagay natin. So, para hindi sayang yung lupa. So, ayan guys, nakatatlo po tayo kahapon. At ito na lang ang anuin ko. Ginrab ko lang ng ganun yan sa lupa guys, kasi madilim na kagabi. Kasi may mga dumi-dumi pa tayong nakuha. Mamaya yan, ihilera natin. Ito naman yung bed na gagamitin ko. Ayan guys, konti na lang po yung lupa. Ihimayin ko na lang yung konting, may mga dahon-dahon pang mga nandyan. Ayan. Then, papatungan na lang natin ng bagong fresh na lupa. Yan. At lalagyan muna natin ng antibacteria yan guys. Na para kung may bacteria man sa loob, maano natin. So, ayan guys. Ayan lang po. Ayan ang ating, sa pagpupropa po.
Ayoko na kasing bumili guys. Ayoko nang bumili. So sa ating mga koleksyon, yan na lang po ang ginagawa ko, ang mag-propagate ng ano, para kung may magpaalam, marami tayong pwedeng ipalit. So hindi man niya kaparehas yung plants na yon, marami naman tayong magaganda na napatubo natin. So ayan guys, ganyan lang po ang pagbili. Siguro bihira na ako. Katulad last year, hindi na ako bumili guys. Hindi na. Ang huling kong binili yung Purple Delight ay yung variegated na Lovely Rose. Kasi namatay yung Lovely Rose kung variegated. Ang natira na lang yung may red stain kung Lovely Rose. Napansin ko kasi ang Lovely Rose magaling siyang tumubo dito sa akin. So bumili tayo ng 12 piraso ng Lovely Rose na variegated. Yun yung huli kong binili guys. Ito yun, at wala pa silang ugat. Ayan. So nung ma-deliver yan, medyo na-damage sila guys, dahil nga nagka-problema. So na-late ang dating nila, so nagka-damage. So buti na lang naka-recover po sila. Ayan. Ayan. 12 piraso ito. So, sana mapadami natin katulad ng ating mga Purple Delight variegated niyan. Ayan. Katulad yan, 18 pieces ang nakuha natin. Nabili natin ng isang bilihan. At tignan nyo guys, at napadami na po natin. Yan. Hindi lang na triple. Ang ating, imagine nyo, from 18 pieces guys, ganitong rosette lang ang mga nabili natin. So, ngayon, ayan, in 2 years, makikita nyo yung mga unang natin na first propagation natin. Meron tayong video niyan guys. So, tingnan nyo po. So, mag-pro pa lang po tayo. Keep propagation lang at hindi po tayo mawawalan. Ayan po. Dadami pa, dodoble pa. Kung makikita nyo yung ating garden, ay napuno na po natin ng ating succulents. Siguro po dahil masipag tayong mag-propagate. So, ayan guys. Basta't yung tumutubo, yung ako kasi ang policy ko, kapag ayaw, hindi siya tutubo, na kapag try na ako ng ilang beses sa plants at hindi siya tumutubo, talagang nagpapaalam siya. So, hindi ko na po yun, linilet go ko na yun. And then, yung mabilis pong tumubo, ang madalas kong ipropa. Ayan guys. So, kaya mapapansin nyo, eto rin, nag-start lang tayo sa 1 piraso. So, tingnan nyo po, ayan ang ating mga Lovely Rose. Ayan. So, yung mga variegated lang ang ko noon, na namatay guys. So, ayan po. Minsan kasi ang variegated, minsan may maselan. Pero meron din pong madali, katulad ni Luella variegated, super nice niya, napakadali po niyang tumubo. At sana hoping at yung aking Lovely Rose variegated na yun ay maging mabuti at maging maganda ang niya. Magustuhan niya yung garden ko, magustuhan niya yung flow ng hangin sa aking garden. So, ayan guys, para ng ating mga Purple Delight. Kita nyo po, ayan, mga coming babies yan, coming soon babies natin, mga yan. Tingnan nyo guys, kung gaano sila kagaganda. Ayan, ito platinum ito guys, platinum. Platinum Purple Delight. So, ayan, hindi pa ako masyadong, sa pag-propagate po ng ating mga onion. Yung ako mismo yung nag-cut para ipropa, wala pa po, hindi pa po. Etong mga ito guys, makikita nyo, napansin ko, last summer, marami po tayong last year na summer, super init po talaga ng ating panahon. Ang dami pong nagpaalam nating mga onion. At may mga mangilan-ngilan na akong nakuha bawat pots na mga rosette. So yung pong mga nakuha kong rosette na yon, dahil kasi kung yun nga po, kung individual pots ko sila, walang space na para makakatch sila ng araw, makuha nila yung araw ng mga ganyan. So naisipan kong ilagay sila sa isang malaking pots na yan, at tinusok ko sila. Tingnan nyo guys, lahat sila ay nag-grow. Nag-grow, lahat po yan ay cutting. Siya po yung mga na-damage na nakuha nating mga rosette sa kanila. So, ayan guys, ayan po yung natin. At para kung bibitbitin mo, isang bitbitan lang, malalaman mo. Parang ito rin guys, ayan. Ito rin mga cuttings din, mga
accident na mga naputol lang, mga ganon. Ayan, linagay ko na rin dyan sa isang pots. So dahil naging perfect yung ginagawa ko doon, ganun din. Parang ginawa ko na rin silang succulents, guys. Yung mga succulents ko, ganyan din na rin ang ginagawa ko eh. Pag may pesto ako ng mga ganito, guys, katulad nito, ang lipro pa din to, linalagay ko ito sa isang ganyan. Kasi wala na tayong space na pwede silang mailagay sa ganyan, guys. So kaya ganyan na lang po para sabay-sabay silang makakakatch up ng araw at kumbaga sino na lang ang mabilis tumubo, lumaki, ganun. So, ayan po, parang yan, ganyan din. Sana maging ganun siya kaganda. Ayan, ayun po. Sana maging ganun siya kaganda. Tignan nyo guys, ang ganda niya. Ayan, no? Ang dami pong rosette niyan, daming heads niyan guys. Nakaseparate po yung mga yan. Ayan, no? Ang lilit lang mga yan, tingnan nyo at nag-grow. Nung tinanim ko yan guys, parang walang buhay. Ngayon, buhay na buhay sila. Ayan, no? So, ayan lang po. Ayan lang ang update ko sa ating mga plants sa inyo. At ayan po, keep propagate lang po. Ayan, o, katulad yan, propagation din yan. Cuttings din ang mga yan guys. Last, ano yan. Marami na akong nailagay. Ilampas na ang inilagay ko sa labas. May mga ugat na. Kasi kailangan may ugat na pag inilagay, tinusok mo sa lupa sa ating garden. Para pag umulan, okay na po siya. Ito mga ito, ayan, cuttings din last year. Ito, katulad nitong aking, to guys, Mendoza variegated na ito. Super liit lang yan na nakuha natin yan, nabili natin sa Korea. At ngayon po, ilang pots na po na meron tayo nito. So, ayan. So, katulad siya, magaling siyang tumubo. Natutuwa ako sa kanya. Ayan. Nawalan ako ng natutuwa. Ayan, at ito rin ang aking first propagation ko, kay Raul. Ayan, para siyang para siyang tawag doon, sedum clavatum. Para siyang si sedum clavatum, guys. Pero hindi po, ang binili ko yan kay Raul ang pangalan niya, isang pot siya na cluster. Hindi naman siya ganun pero para siyang yung binenta sa atin, may yung pinaka main stem binenta after makat, and then yung main stem ang binenta. So yun, nagsuli siya. So first time niyang magsuli ng medyo lumaki na at kinat ko na po. Ayan, kinat ko at after natin makat guys, marami naman siyang suli. So nakakatuwa. Ayan, mga duelo variegated po yan ang mga kinats natin. So ayan guys, basta lang, propa lang po tayo ng propa. At pag pinropa ninyo guys, kailangan yung niyo muna yung plants at tignan niyo muna, kilalanin yung plants niyo pag magaling siyang tumubo at magaling siya pag lumaki ng konti. Ayan, katulad itong mga ito, lumalaki pa lang ng konti yung mga yan guys. Kinakat ko na, tapos basta nakita ko na yung stem na medyo stable na, katulad ng ganyan na kataba ng stem niya. Kasi gusto ko guys, kaya ko rin kasi sila minsan kinakat, may rason ako. Alam ba, may tumutubo sa ilalim, tapos ang laki-laki ng rosette dito, hindi siya maarawan. So pag hindi yan naarawan, hindi masyadong mag-grow yung nasa ilalim. So ang gagawin ko, ikakat ko na siya guys. Kasi magsasuffer ng gusto yung nasa ilalim, hindi siya magaganda ng mabuti. So ang gagawin ko, ikakat ko yung ibabaw para magkaroon siya ng liwanag. So madali na siyang mag-grow noon. Pag ganun po. So yan, rin yan guys, ang pagkakat natin, depende po rin yan. Bakit mo siya ikakat? Minsan madalas may rason. Dahil sa mga sumisibol na mga babies sa baba. So para sila, kailangan nila kasi importante sa kanila ang araw, yung liwanag guys. Yung flow ng hangin. So para hindi siya masyadong parang tawag doon, yung crowded, yung ganon, ikakat ko na po kung okay na siyang ikat. So ayan guys. So, ayan lang guys. Thank you so much for watching. Ayan, sa mga bago po natin subscribers. 24 minutes na naman tayo. Ayan, naka 24 minutes. Ang haba. So, guys, thank you so much for watching and have a good day. Bye, guys.